Sinunog ang naiwang military truck na ito matapos tambangan ng mga lawless elements at mga miyembro umano ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang mga tropa ng Philippine Army sa Sumisip Basilan. Papunta sana sa isang barangay ang mga sundalo para magbigay ng security sa mga taga United Nations Development Program na may proyekto sa lugar ng maambush. Tumagal ng halos 1 oras ang putukan, 2 sundalo at 2 kalaban nila ang patay. Sugatan naman ang 12 sundalo. The Philippine Army condemns the strongest terms the ambush of our soldiers dito nga sa Sumisip Basilan. Mula Basilan, dinala sa Zamboanga City ang mga 10 mga nasawing sundalo. Kabilang sa mga nang-ambush ay mga miyembro umano ng MILF, isang rebelding grupo noon na nakapagkasundo na sa pamahalaan. Sabi ni Brigadier General Alvin Luzon, commander ng 101st Brigade ng Army, kung sincero ang MILF sa peace process, dapat isuko nila ang kanilang mga miyembro. Ayon sa AFP Western Mindanao Command, hahabulin nila ang mga nasa likod ng ambush. Kinundi na rin ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez ang insidente. Sabi naman ng provincial government ng Basilan, isolated incident ang nangyari. Siguro isang parang wake-up call sa ating lahat, yung MI o yung military, yung PAPU, yung national government, regional government, kami mga local government units. Talagang patay, yung sensitive, yung vulnerability andon pa. Pero hindi ito reason para dapat itigil yung mga initiative sa ground. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang United Nations sa mga pamilya ng mga nasawing sundalo. Anila walang tauhan ang UNDP sa pinangyarihan ng insidente, pero mariing kinundi na ang pag-ambush sa AFP habang papunta ito sa grupo ng UNDP para mag-escort sa isang community engagement. Agad na nagpunta sa Basilan si AFP Chief Romeo Bronner Jr. isang araw matapos ang madugong ambush upang iprotesta sa Joint MILF-GPH-CCCH ang nangyaring engkwentro. Ang actions na ginawa ng ating commander on the ground was that he wrote a protest letter through the GPH-CCCH. Sinusundan po kasi natin yung mga peace mechanisms. Gid din ni Bronner na nagkaroon umano ng koordinasyon at wala na ang area of temporary stay. Sa kanyang pagbisita ay binigyang medalya at financial assistance ang mga sugatang sundalo. Sa panayam sa radyo, sinabi ng chairman ng MILF Ad Hoc Joint Action Group na si Anwar Alamada na pumasok ang grupo ng militar sa kanilang komunidad na walang koordinasyon na nagresulta sa engkwentro. Aniya, kinakailangan ng koordinasyon sa kanila kahit na law enforcement pa ang pakay na nakapaloob umano sa ceasefire agreement. Hindi rin daw nila kinukusinti ang nangyaring engkwentro at nagbigay din umano sila ng alituntunin kung paano agad ito mahihinto.